Okay, nakahanda na ba kayo sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Okay, but before that mga kapatid, gusto ko pong maging klaro po ito sa atin ha. Okay, kasi po, I do believe na hindi po lahat kayo ay sasang-ayon sa maririnig po ninyo ngayon. Pero gusto ko na pong ipauna sa inyo na no pressure ha. Sabihin mo sa katabi mo, no pressure. Kapag po kasi hindi umaayon ang loob po ninyo sa bagay na maririnig po ninyo, okay lang po yun. Bakit? Kasi nga, kung hindi naman po lapat nga at talagang hindi magiging madali para po sa inyo, huwag po ninyong gawin. Amen po. Now, bakit ko naman po ituturo ito sa inyo? Kasi ayoko naman po na ako ang maging dahilan na hindi po ninyo nalaman yung bagay na ito na pwede pala na matutunan at ito po ang pwedeng bumago ng atin pong mga buhay. Amen po. Kasi baka balikan po ninyo ako at sabihin ninyo bakit hindi ko man lang itinuro ito sa inyo at ipinaalam. So ngayon, para po malinaw tayo, ulitin ko, no pressure ha. Okay? Walang pilitan. Pero kailangan ko po itong ituro sa inyo para kahit papano may alam kayo sa mga bagay na dapat po nating gawin. At bago nga matapos po ang month of January, hinihabol ko po ito. Ang message po natin ngayon na ginawa natin last year ay wala. Ayan, first fruit. Okay? Sino nakakaunawa about first fruit? O yung sinasabi nating unang bunga. Okay? Doon po sa mga hindi po nakakaunawa, ito po ibig sabihin. Okay? Ibig sabihin po ng first fruit, sa Biblia po, in Hebrew word, bikurim. Okay? Ito po yung kauna-unahang bahagi ng ani na hinog sa bukid. Okay, sino magsasaka dito? Yung pong mga magsasaka, alam nila ito. Hindi po lahat, nung pong itinanim nila sa bukid, sabay-sabay ang hinog. Tama po. Meron at merong mauuna na mahinog dun po sa palay na kanilang itinanim. Amen po ba? Nung unang panahon, bago po kainin at ibenta ng mga Israelita, yung pong kanilang ani, dinadala muna po nila ito, yung pinakaunang bahagi sa tahanan ng Diyos. You get me? Bago po nila kainin at ibenta, yung una nilang inani, dinadala muna po nila ito sa tahanan ng Diyos. Tingnan natin. Ano sabi diyan? Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan, ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Isang bigkis, kung ano man po mga kapatid, yung unang nahinog, yun po ang una nating dadalin. Amen? Hindi yung huling ani, kundi yung una. Ito po ay ibubukod na nila kahit hindi pa po sila sure na aani doon sa mga natira. At ang lagi po nilang sinasabi mga kapatid sa unang bunga, yung pong salitang pinaka-mainam. Hindi basta lang po bunga ha, yung pinaka-mainam. O, tingnan natin. Basa. Dalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos, alin? Ang pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Malinaw po ba instruction? Unang bunga at pinaka-mainam.
O, nagkakaintindihan po tayo. Hindi ho basta lang po unang ani. Kung yung unang ani mo'y pipis, huwag niyong ihahandog. Amen? Kailangan yung pong pinaka-mainam. Kasi ho, hindi ho sa lahat ng handog tinatanggap ng Diyos. Like what happened to Abel and Cain. Yung kay Abel, tinanggap po ng Diyos. Yung firstborn. Pero yung kay Cain, nireject po ng Diyos. Meaning, hindi dahil nagkaloob ka, ay accepted ng Diyos. Depende po kung ano yung atin pong klase ng inihandog. Sapagkat dun po nakabase kung sino po yung atin pong hinahandugan. You get the point? Kasi yun po ang magdidetermina kung sino ang atin pong binibigyan at kung sino yung atin pong hinahandugan. Anong klase yung atin pong ibinibigay? Now, bakit po mahalaga na ihandog sa Diyos ang una at pinaka-mainam? Kasi kailangan nating masagot yan. Bakit po? Tell me. Okay, willing naman akong gawin at sundin. Pero tell me, ano ang dahilan? Bakit mahalaga? Okay, sagutin natin. Bilang pagkilala sa pag-aari ng Diyos. Yung tinatawag nating ownership. Sa unang ipinagkaloob natin, mga kapatid, ipinapahayag natin na ang lahat ng ating tinatangkilik ay sa Diyos nanggagaling. Klaro? Amen? Accepted? Walang anuman na meron tayo na hindi ibinigay ng Diyos. And to prove that, tingnan po ninyo yung kasunod na text. Nakita nyo? Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Bakit? Sapagkat siya ang nagbibigay. Okay? Ulitin ko muna, siya ang nagbibigay. So buhay, hininga, at lahat ng bagay. So alisin natin yung buhay at hininga. Ang pagdutong natin ay yung dalawang naka-highlight. Sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. So ibig sabihin, mga kapatid, siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Wala po tayong sariling atin. Tama po ba? And to support that claim, sundan pa natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Sino may-ari ng lahat ng naroon? Si Yahweh. Okay, 89:11. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naroon, sa iyo nagmumula. Now tell me, ano po yung nasa atin na hindi sa Kanya nanggaling? Yung buhay mo nga, galing sa Kanya. Yung hininga mo nga, siya ang nagbigay. O hindi na nga po yun ang dinidiscuss ko sa inyo ngayon. Yung mga bagay na lang na nai-enjoy natin for a while. Tama po. At kung sa Kanya po ito nanggaling, agree po ba kayo doon? Sa Kanya nanggaling? At kung sa Kanya po ito nanggaling, madali po nating ibigay kung ano man po yung Kanyang hinihiling. Mahirap ibigay yung sayo. Pero kung yung nasa sayo, ibinigay ko lang at sinabi kong ibalik mo, wala sanang issue doon. Napakatahimik ng kalangitan. Sabi ko na, basta ganito pag-uusapan, napakatahimik ng langit. Amen? Sabi ko sa inyo, no pressure, ha? No pressure. Wala kayo, hindi natin to pipilitin sa kahit kanino, okay?
Pero mas maganda kasi maunawaan natin yung lahat ng principle ng Panginoon kung paano ba ang dapat natin gawin at doon sa gagawin natin kahit papano, mabago naman kahit konti yung kalagayan natin. Amen po ba? So madali nang ibigay kung tayo po ay marunong tumanaw na kinikilala natin na siya yung may-ari at siya rin yung nagbigay. Kung kayo'y pinatira ko sa bahay ko at alam mong bahay ko at dumating yung pong 3 taon ang sabi ko, titira na ako, pwede bang iwanan nyo na yung bahay ko, ibalik nyo na sa akin, makikipag-away ba kayo? O gagamitin nyo yung rights ninyo at sasabihin nyo, akin na to, tagal ko nang nakatira dito. Hindi ho ganon. Lalo na't pinatira ko kayo nang walang bayad. Tama po. Doon tayo tinetest din ng Diyos kung tayo ay marunong magsauli nang hindi natin pag-aari. Alam mo ba sa atin, kaya ho tayo sira. Marami ho sa atin pag nanghiram at nakakalimutang ibalik. Pag matagal nang nasa'yo, akala mo sa'yo na. At doon tayo natetest ng Diyos minsan na hindi tayo pwedeng pagtiwalaan kasi ho, stewardship ang tawag doon. Pag hindi sa'yo at pinaburang ka lang at binigyan ka ng kaluwagan na magamit kung anuman yung nasa na pag-aari ko, ipinahiram ko sa iyo, matuto kang magbalik. Magkakaintindihan po ba tayo? Okay. Now, ngayon, ang magiging tanong na lang natin ay ito. Bishop, kung siya po ang may-ari, bakit kailangan niyang manghingi? Siya palang pinagmumulan ng lahat yung palang nasa akin, siya rin ang nagbigay. Bakit kailangan pa niyang manghingi? Ba't hindi na lang niya gamitin yung kanya? At kailangan pang ipadaan sa atin at nung ibinigay sa atin, gusto niya hingin. Ano yung dahilan? Ano yung nasa likod? Bakit, Lord, kailangan pong ganun pa ang gawin mo? Na minsan hindi po natin nauunawaan at naiintindihan. Tama po. Ikaw naman palang may-ari, Lord Hindi mo kailangang mag-beg kang inuman. As a matter of fact, kasi mismong kami, pag-aari mo pwede mo nga kaming gamitin Pero ano yung reason, bakit nga po niya ito ginagawa? Ito po yung kapatid. It's a matter of trust. Ibang klase ang Diyos Gusto po kasi ng Panginoon na matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kung kaya raw nating ipagtiwala yung buhay natin sa Kanya, lalo sigurong kaya nating ipagtiwala yung maliliit na bagay na meron tayo na siya rin ang nagbigay. Are you with me? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Now, tingnan niyo ito. Nang hiniling ni Lord kay Abraham yung firstborn, which is si Isaac, itinanggi ba niya? Hindi Ang hiniling sa kanya na i-offer ay anak. Which is hindi yun ang hinihingi sa atin ng Diyos na ibigay. Amen? Lalo sigurong mas mabigat na ibigay kapag ang hiniling ng Diyos ay yung iyong anak. Yung asawa pwedeng optional pa.
pwedeng ibigay. Yung asawa ko ba? Sige po, pwede na yan. Yung asawa, optional. Pero yung anak, tama po ba? Nako, sino mga nanay dito? Alam ko, puso nyo. Kaya nyong i-give up ang asawa nyo, pero anak nyo, hindi. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Yon. So, ibig sabihin, mabigat yung hiniling. Pero dahil nga po, ang Diyos din ang nagbigay. Masakit man ito sa damdamin ni Abraham. Kusa po niya itong inihandog. Amen po ba, mga kapatid? Now, here is the challenge. Paano natin ibibigay sa Kanya itong pinag-uusapan nating first fruit na hinihiling po niya? At kailan po natin ito dapat ibigay? At alin po ba yung tinatawag nating first fruit? Kasi kailangan pong malinaw eh. Hindi ako makasusunod kapag hindi ko naintindihan yung bagay na gusto mo. Then explain to me, well, eto ngayon, kailan ito dapat ibigay? Basa. Taon-taon. Taon-taon kami rin ang magdadala sa bahay ni Yahweh ng mga unang ani ng lupain at unang bunga ng mga punong kahoy. Taon-taon po nila itong ginagawa. At sila mismo ang nagdadala sa tahanan po ng Diyos. So dito po ang binanggit, yung unang ani at saka po unang bunga. So ngayon, kung i-apply natin ito ngayon in our generation, at gagawin din natin yung ginawa nila noon, iba na ho ngayon. Okay? At yan po yung papaliwanag ko. Sino rito ang mga empleyado? Can I see your hands? Mukhang parang nagkulang na. Yung empleyado, hindi na empleyado ngayon. Delikado ka. Empleyado ka. Delikado. Huwag kang magtataas ng kamay. Ma-identify ka. Sa empleyado, kapatid, eto para maunawaan natin. Yan. Saan ba yan? Ay, sa empleyado, mga kapatid, lalo na't, eto, may mga magiging, sino magiging yung first graduate dito? First graduate. Si ate lang? Ayan, si Mark. At saka si ate. Ayan, first graduate ito Now, oras anak na kayo ay matanggap na empleyado. Okay? Una halimbawa nag-apply kayo, natanggap kayo. Yung unang sahod nyo, nang magkatrabaho kayo, yung first month na salary nyo, yun yung first fruit nyo. Hirap Sipin, sabi ng empleyado, kakasimula ko lang. Hindi pa nga ako nakakabawi. Kinataltasan na. Okay. Una, yung 1 month salary mo. First fruit yun. Pangalawa, kapag dumating yung pong na-increasean ka, first increase ng kumpanya mo sa'yo, lahat ng increase na yon, hindi yung sahod na lahat ng increase, in-increasean ka ng 2,000, yung 2,000 na yon, first fruit mo. Okay, dalawa na. Binigyan ka ng bonus. Unang bonus. Lord, hindi ba pwedeng akin na lang ito? Bonus na nga ito Yung unang bonus, first fruit mo. Yun po yung tamang proseso. Doon naman sa mga dati ng empleyado, eto challenge sa inyo. Kung hindi nyo man naintindihan noon,
yung ganito at maiintindihan nyo na ngayon, yung unang sahod ng buwan ninyo, yun ang first fruit nyo. Mamaya, ididetalye ko sa inyo pa, ha? Kasi ako, by God's grace, yung unang inihandog ko na bata ngayong buwan, yun po'y first fruit ko. Yung unang ikakasal ko sa taong ito, magkano man po yung pong love gift niya, iyon po ang first fruit ko. Yung unang allowance na ibibigay po sa akin sa taong ito, iyon po yung first fruit ko. Tanungin niyo ako, paano na? Anong natira? Kita niya, bahala na si Lord. Amen. At ang tawag doon, trust. Ang tawag doon ay pagtitiwala sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Na, sino rito mga negosyante? Naku, nawala ng negosyante. Ayaw na rin magtaas ng kamay ng mga negosyante. Lord, yung mga negosyanteng ayaw magtaas, isarado mo na ang pintuan ng bahay. No, biro lang. Sino negosyante? Be honest. Ayan, taas nyo kamay nyo. Huwag kayong parang ayan. Ang hirap nito. Ang dami kong nakikitang nalulunok. Sa negosyo, kapatid, lalo na ngayon ka palang magsisimula ng negosyo mo. Ngayon pa lang. Ang gawin mo, yung unang kita ng negosyo mo kung anuman, sa loob ng isang buwan, lahat ng iyon, first fruit mo. Lord, tangay pati puhunan. Papaliwanag ko yan sa inyo mamaya, ha? Okay. Yung pong mga negosyante, okay? Na, kung yung pong ikaw ay alaga ay hayop, okay? Hayop, ha? Ano man po ito? Basta po yung unang anak nila, hayop. Sino may alaga ritong baka, kalabaw, kambing, baboy? Wala nang may alaga. Ayon, si Ninong. Okay. Kapag po ang alaga nyo ay baka o kalabaw, isang beses lang pong nanganganak yon. Tama po? Okay. Mula sa pagkadalaga, at yung baka at kalabaw ay nanganak ng una, iyon po ang first fruit nyo. Sa susunod na taon, pag nanganak po yung pong kalabaw at baka, wala na pong first fruit. Bakit? Naibigay nyo na yung first fruit. Ibig sabihin, yung mga susunod na anak sa inyo na. Pero, kapag yung anak ay nanganak, kukunin mo uli yung first fruit. Tama po? Basta unang anak. Kung kambal, pasalamat ka. Bakit? Tig-isa kayo ni Lord. Ang kukunin mo na lang kung sino yung unang lumabas. Tatandaan mo. Kung ang alaga mo naman ay baboy at maraming mga anak, ang una mong kukunin, yung unang lumabas. Tama po. Tapos kung meron kang palatandaan, gupitin mo yung buntot, gupitin mo yung tenga, at sabihin mo, Lord, palalaking ko yung first fruit ko sa'yo. Okay? Hanggang sa maibenta, saka ko ibibigay sa'yo. May nangyaring ganito. 10 yung baboy niya. Tinandaan niya yung kay Lord.
Ito yung first fruit ko kay Lord. Tsuk! Nangyari, habang hinihintay na lumaki ibebenta, nung ibebenta, namatay yung isang baboy niya. Ano ba sinabi? Lord, namatay yung first fruit ko sa'yo. Kahit hindi po yung pong first fruit ang namatay, ipinalit. O ano nangyari? Huwag na natin pong ikuwento. So yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, yung first fruit natin, anuman pong una na pinayagan ng Diyos na mangyari sa iyo, kailangan po na iyon ay ihandog natin sa Diyos. Andiyan pa ba kayo? Now, ano naman po yung hindi dapat kunan ng first fruit? O ito, para balansi tayo. Yung regalo sa kasal nyo. Kapag ikinasal kayo, kahit 1,000,000 ang iniregalo sa inyo, hindi ho nyo yun babawasan ng first fruit. Pero kukunan po ninyo ng tithes. Kasi blessing po iyon sa inyo. O ano pa? Ano pa hindi kukunan ng ano? Eto kapatid, yung pong minanan nyo sa magulang nyo. Halimbawa, namatay na magulang nyo. Pinamanahan kayo ng 10,000,000. Wala ho kayong kukuning first fruit doon. Bakit? Kasi ho, kapag isang beses lang pong magaganap at mangyayari, hindi po nire-require ng Diyos na kunan ng first fruit. Ang kinukunan lang po ng first fruit ay yung pong paulit-ulit na nang yayari. O ano pa, mga kapatid, kung nagbenta ka ng lupa na hindi ka naman realtor, binenta mo yung lupa, hindi ka naman realtor, isang beses lang yon. Yung pinagbilhan mo, hindi kukunan po yon ng first fruit. Ang kukunin doon ay tithes. Nagkakaunawaan po tayo. So meaning may kinukunan ng first fruit at meron pong hindi kinukunan ng first fruit, mga kapatid. Now, bakit po may dalawa akong binanggit? Yung first fruit at saka po yung tithes. Kasi po magkaiba sila. Yung po kasing first fruit once a year. Pero po yung tithes, habang ikaw ay kumikita, binabawasan niyo po iyon ng 10% para sa Diyos. You get the point? Okay. Okay lang yan. Sanay ako sa matahimik. Tingnan natin yung pagkakaiba para mabasa naman ninyo. Basa natin. Magdadala rin kami ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo, first fruit, at ang unang bunga ng bawat punong kahoy. Magbibigay rin kami ng ikapo ng mga inani sa aming lupain. Ngunit ang ikapong ito ay kukunin na sa amin ng mga Levita at sila na ang magdadala sa templo. Now, tingnan niyo po yung word. Tingnan niyo word. Magbibigay rin. Ano yung rin? Kung nagbigay ka na ng first fruit, then ibigay mo na. Pag ginamit mo, magbibigay pa rin. Ibig sabihin, iba ho yung ibibigay mo. Kaya magkaiba po yung first fruit at saka po yung tithes. Nakakaintindihan po tayo, mga kapatid? Tsagain nyo lang po ako hanggang sa matapos, ha? Ngayon po, ang tanong, kaya po ba nating sumunod sa hinihiling sa atin ng Diyos? Definitely, alam ko po na lahat tayo mag-i-struggle dito. Amen? Kasi hindi natin maiiwasan na kahit papano ay mag-alala at matakot sa mga mangyayari. And definitely magtatanong ka, paano na yung bayarin ko? Hello? Paano na nga yung gastusin ko? Yung pangangailangan namin. Marami po tayong i-consider. Kung sakali po, natutugon nga po tayo sa panawagang ito ng Diyos. Again, church, dito na ngayon papasok po yung trust. Yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan po ng Diyos.
Kasi, kung hindi po natin ito gagawin, paano po natin masusubukan na totoo yung sinasabi ng Diyos sa atin? Kaya ang sabi po ni David, tingnan nyo, sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang tiwala ko sa iyo. Ayun niyo? Kasi hindi ko pwedeng hindi dumating sa atin yung pag-aalala. Kaya nga po sa mga bagay na ito, prior to that, pinaghahandaan na po natin para kahit papano, kung gawin man natin yung pagsunod na ito sa Diyos, hindi ho tayo kakapusin. Bakit? Kasi long before, pinaghandaan na po natin. Ngayon, tanong, Bishop, kung sakali po ba na gusto namin talagang makasunod, pero hindi namin kayang ibigay ng one time, at unti-untiin po namin hanggang sa mabuo yung dapat naming maging first fruit. Posible ba yon? Sa sariling akin, mga kapatid, pwede. Kung talagang iyon ang makagagaan sa iyo. Sa sariling akin, ha? At baka naman mauunawaan ka naman din ng Diyos sa gagawin mo. Pero sa paraan na ito, paano natin masasabi na nagtiwala tayo sa Kanya? Na kung susunod po tayo sa Kanya, yung ating term at hindi yung term niya. Napakasarap mag-preach ng napakatahimik. Parang tinig ko lang ang naririnig kong umiibabaw sa ere. Ulitin ko ha, gaya na sinabi ko noong una. Kung hindi po ninyo kaya, huwag po ninyong gawin. Kaysa po maghirap po ang loob ninyo. Sabi ko nga, hindi naman sa pilitan ito. Amen? Pero ang itanong natin ngayon, bakit nga ba gusto ng Diyos na gawin natin na maghandog nito? Bakit? Kasi gusto kong maging reasonable. Di ba? Tingnan natin. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. Ano ibig sabihin ng unang tinapay na kinuha sa minasa? Hindi naman kinuha lahat yung masa. Ang kinuha lang ay yung unang tinapay na galing saan? Kapag ibinigay daw natin sa Lord yung first fruit, yung unang ani, yung unang bunga, yung unang kita, yung natitira doon sa kinunan mo ng minasa, sabi rito, nakahandog na rin sa Diyos. Meaning, lahat ng kikitain mo, dahil ibinigay mo ang unang bahagi nito, hindi po siya pwedeng salingin ng kaaway. Hindi siya pwedeng nakawin. Hindi siya pwedeng mawala o masayang. Dahil iingatan po ito ng Panginoon. Amen. Meron po itong proteksyon. Tingnan po ninyo sa English. Tingnan niyo sa English. A part, not the whole, of batch of the dough is made holy by being offered to God. Then all of the dough is holy. Tingnan niyo po yung bahagi, yung unang bahagi daw, ang tawag doon ay holy. Pati yung natira ay holy na rin. At alam natin mga kapatid na pagdating sa Diyos, anything that is holy is untouchable. Hindi mo pwedeng galawin ang anumang bagay na mula sa Diyos na ibinigay sa iyo at ikinonsider na Diyos na holy. Bakit? Sapagkat yung protection ng Diyos ay naroon. O, tinan nyo sabi ni tinan nyo sabi ni Job para maintindihan nyo. O, sabi ni Job, why shouldn't he respect you? Sabi ni Satan kay Job, ay kay Lord. Satan remarked, you are like a wall protecting
You are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. Sino pinoproteksyonan dito ng Diyos? Hindi lang si Job, kundi maging kanyang pamilya at lahat ng kanyang. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Ba't kahit hindi kayo gagalang ni Job, iniingatan mo siya? O di alam ni Satanas, iniingatan mo pamilya niya, iniingatan mo kabuhayan niya. Now tell me, may protection ba? Wala. Sino nag-iingat? Ano lang ang iniingatan niya? Mga kapatid, bakit niya iniingatan si Job? Ulitin natin. Bakit? Basa. There was a man named Job living in the land of Uz, who worshiped God and was faithful to him. He was a good man, careful not to do anything evil. Did you notice my servant Job? The Lord asked, there is no one on earth as good as he is. He worshiped me and is careful not to do anything evil. So anong katangian ni Job meron? Bakit binigyan ng Diyos siya ng proteksyon? Kasi tapat si Job. Hindi siya gumagawa ng masama. Mabuti siyang tao. Worshipper siya. Amen. At yan po ang klase po ng tao na iniingatan po ng Diyos. At habang tayo ay iniingatan po ng Diyos, walang pwedeng mangyari sa atin, sa pamilya natin, maging sa kabuhayan natin. Amen? Amen. Maliban lang sa payagan ng Diyos, tulad ng ginawa niya kay Job. Hindi ho ba minsan real talk. Minsan nakakaranas tayo ng naloloko tayo. Minsan nananakawan tayo. Tama? Minsan nga, nasusunugan yung iba. Minsan nga, napupunta sa hospital. Tama hindi? Tama hindi? Bakit? Sino may gusto nun? Lahat tayo din natin gusto. Pero bakit nangyayari? Bakit? Merong mali somehow. At baka kaya nangyayari yun sa atin, baka wala nga po yung proteksyon ng Diyos. Dahil kapag sinabi ng Panginoon na iingatan kita, there is no power greater than the power of God. Greater is He that is in us than he who is in this world. Amen. Walang pwedeng mangyari sa atin. Kaya sinabi ron, pag naihandog mo yung una, pati daw yung natira, naihandog na rin. The same protection na ibinigay niya ron sa una, it's also the same protection na ibinigay niya doon sa natira. Bakit? Kasi doon nang galing. Hello? Gusto po niyo ng scheme? Kung paano? Para hindi tayo mabigatan. Pero at the same time, nandun yung protection ng Diyos. Okay. Okay, gusto nyo? Gusto nyo? Okay. Kung gusto po ninyo na isang linggo, ingatan kayo ni Lord. Yung unang araw ng linggo, yun ang i-first fruit nyo. Halimbawa, Lunes. Kinitan mo ng Lunes, Lord, ito first fruit ko. Ang cover po nun hanggang linggo. Yung protection. Okay na po yun. Ngayon, kung gusto po natin na ang cover ng protection ng Diyos ay isang buwan, yung unang linggo na kinita mo, yun ang ibigay mo kay Lord. Ang cover nun, isang buwan. Amen. Ayan. Ala po. Kasi nga, yung kinita mo. Basta kinita mo. Okay. O ito. Yung pong gusto nyo na 1 taon ang covering,
yung pong 1 buwan ang ibigay ninyo. Unang porsyon na kinita ninyo. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, gross o net, ano sa palagay nyo? Ha? Kung gusto po nyo ng net lang po ang ibabalik sa inyo. At sabi ng Lord, kayo namang isda. O, eto net. Hello! Yun po yung scheme. Kaya lahat po tayo pwede nating gawin. Gusto nyo po na mag-first fruit na unang araw. Lord, kumita po ako ngayon, unang araw. Kumita ako ng 200. Ito po, first fruit ko. O, ang cover nun, 1 week. Okay na yun. Tama? O, sa susunod na linggo, wala na ho tayo uling proteksyon. Kaya ang sabi dito, kung ginagawa nila, dinadala nila ang unang anit taon-taon lang. Kasi nga, ang susunod na ulit noon sa 1 taon. Amen po, mga kapatid. So, tingnan niyo po, yung sinasabi ko sa inyong proteksyon, ha? Yung pong binanggit ko ay yung kay Job. Sabi niya, iniingatan mo. Eto, mismong ang Diyos ang nagsalita. Tingnan niyo. I am the Lord, all-powerful. Diniinampan niya. Ako yung Diyos na makapangyarihan. I challenge you to put me to the test. O, eto na. Eto na yung sinasabi natin hindi first fruit na. Bring the entire 10% into the storehouse. So there will be put in my house. Then I will. Sino may kakayahan? I will what? Open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Verse 11. And I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. And I will. Now, eto tanong ko, sinong may kakayahang kapatid na magbukas at magsara? At sinong may kakayahan na pumigil ng salot? Tama po? At yung pong may kakayahan, yun po yung pong iyong hinahandugan. Eto po, hindi na po kayo makakarinig uli ng message na ganito, ha? Sa 1 taong ko na po uulitin ito kapag hindi ho natin ito sinunod. Okay, pakinggan nyo mabuti, Yung pong tithes, pag ibinigay nyo sa Diyos, wala ho kayong ibinibigay. Baka akala nyo, pag binigay nyo yung tithes, nakapagbigay kayo. Hindi ho. Yung pong tithes, sa Diyos. Kaya mo ibinabalik, kasi yun ay sa Diyos. Okay? Bilang pagkilala nga, at gratitude, na naging mabuti sa iyo ang Diyos. Okay? So sabi ron, bubuksan ko ang langit at sasawayin ko ang peste. O, nasaan dun yung blessing para sa iyo? Ang ginawa lang ng Diyos, nung ibinigay mo yung 10 bahagi mo, ang ginawa lang ng Diyos, binuksan lang niya yung langit at saka po, sinaway yung pong salot. Nasan po yung blessing mo? Yung blessing mo, nasa offering. Kaya ho tayo nag-o-offering aside po doon sa tithes kasi ho, yung offering natin, iyon yung ating seed at iyon po ang tumutubo. Kasi ho, iyon po ay personal na nagaling sa iyo. Pero yung tithes, hindi ho kayo nagbigay. Malinaw? Malinaw. Ano ba itong napuntahan ko, Lord? Para yatang mali yata yung sambahang napuntahan ko. Wala na bang ibang pag-uusapan dito, kundi kapatid, hindi natin laging pag-uusapan ito. Sabi ko nga sa inyo, no pressure. Ang importante lang sa atin ngayon, may knowledge kayo dun sa principle ng Diyos para makuha natin yung kanyang proteksyon at yung kanyang blessing na itinuturo sa atin.
Kapatid, kahit anong meron ka, hindi mo yan maikukonsider na blessing kung hindi ka nakasusunod sa isang Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng blessing. Amen? Tingnan mo kung sino bine-bless. Bless those who give. Bless those who give. At kung kayo, tuturuan ko kayo ha, kung kayo may nabigyan ng pagkakataon dito na manalangin ha, about sa tithes and offering natin. Kung kayo ay inassign, Ate Beng, ikaw nga mag-pray, huwag niyong sasabihin sa prayer niyo ito, Lord, pagpalain niyo po yung hindi nagbigay para po sa susunod sila'y makapagbigay. Huwag niyo pong isasama sa prayer yon. Bakit? Kasi hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Ang sabi kasi doon, bless those who give. At kapag pinagpala mo yung hindi nagbibigay, sumasalungat ka dun sa sinabi ng Diyos na ang binebless lang niya ay yung nagbibigay. Naintindihan natin? Kung gusto nyo ipag-pray sa ganun, huwag po dito. Sa bahay. Lord, kahabagan mo yung kapatid na hindi nakapagkaloob. Bigyan mo ng pagkakataong makapagkaloob. Pwede yun. Pero hindi po sa church. Nagkakaintindihan tayo? Malapit na po ako. Malapit na po kayong makaalis sa agony ng buhay nyo. Okay. Gusto kong makita ninyo. Di ba sabi niya, and I will open the floodgates of heaven, and I will stop the locusts. Sinasabi natin, si Lord ang may kakayahan. Tingnan nyo, hindi nyo kayang matanggap ito. Okay? How come na ang ating Diyos kayang gawin ito? Hindi nyo ito madalas mabasa. Pero tingnan ninyo. Ako lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at ako si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. So, ibig sabihin, kaya pala ng Diyos na padalan tayo ng kaginhawahan at kaya rin niya tayong padala ng ano? Siya ang gumagawa ng lahat ng ito. At hindi natin siya pwede questionin, Lord, why? Ba't kailangan mo kami padala ng kapahamakan? Yun ang nagiging tanong. Okay? Pero sa ulitin ko, no pressure. Sabihin mo sa katabi mo, no pressure. Ito na yung conclusion ko. Masakit ba kapag nakakakita kayo ng kakilala ninyo na nasusunugan? Ha? Masakit ba sa loob ninyo kapag may mga kasamahan kayong negosyo na nagsasara? Masakit? Masakit ba sa loob nyo na nabalitaan nyo na yung mga anak nyo, yung kumpanya, nagsara? Ha? Kapag nalaman nyo na yung kapitbahay nyo nilooban at ninakawan, nasasaktan kayo? Kapag ka may nagkakasakit at na-hospital, natutuwa kayo? Yun po yung ayaw ng Diyos na mangyari po sa atin. Kaya po, sinasabi ng Panginoon, gawin nyo yung bagay na inuutos ko sa inyo. At yung bagay na ito, gusto kong makita kung nagtitiwala kayo sa akin. Amen? Alin ang mas madaling tanggapin? Yung magkaloob o yung mawalan? Bunga ng hindi nating pagsunod. Alam niyo, mas maganda, kahit kulangin man ako at kapusin, kung ang dahilan dahil ibinigay ko sa Diyos, bunga ng aking pagsunod, bahala ang Diyos. Diba? Ang mabigat, na wala rin sa akin, bunga ng pagsuway. Mas maganda yung kinapos ako, bunga ng pagsunod. At kung namang bunga ng pagsunod, hindi ako mag-aalala. Bakit? Siya yung Diyos ko eh. Tama? Kung naibigay nga yung anak niya, pinakamamahal niyang anak na hindi ko hiningi, ibinigay niyang kusa, ano yung hindi niya kayang ibigay higit more than sa kanyang anak?
Tama po ba mga kapatid? O, palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung final word, kapatid. Bakit nga gusto ng Diyos? At ito yung paraan mo para parangalan siya. O, sabay-sabay. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then, promise, your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. O baka hindi naintindihan ito at malalim ang English. Tagalogin natin. Basa. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon. Ano promise? Kamalig mo ay laging aapaw. Sisidla ng inumin mo ay hindi. Yun yung promise. Amen? Yung kamalig mo, laging aapaw. Ano ba'y kamalig? Bodega. Ang bodega, ano yung nilalagay sa bodega? Basura. Lahat ng basura sa bahay nasa bodega. Pinagpagawa mo pa ng bodega ang basura. Hindi. Ang nasa bodega, lahat ng iyong mga ani. At ang sabi ng Lord, tingnan nyo, aapaw. Saan ka nakakita? Hindi po ito yung sinasabi ng 1 plus 1 minus 1. Sa Diyos kasi iba ho ang computation. Tingnan nyo. Yung kamalig mo, kapag ka binawasan mo at ibinigay mo yung unang bunga sa Diyos, nabawasan ba yung laman ng kamalig? Hindi. Nabawasan? Hindi. Nabawasan. Bakit ang sabi ng Lord, kamalig mo'y laging aapaw? Nakita niyo? Kasi yung pong ibinibigay mo, pinapalitan ng Diyos. Ang problema sa atin, Ito maganda ha, kapatid. Ang Diyos kapag nagbigay, sobra. Kaysa dun sa ating ibinigay. Hindi ho natin pwedeng higitan ang Diyos. Amen. At ito totoo. Kahit kailan, hindi ka dadayain ng Diyos. Dahil hindi mandaraya ang Diyos. Kapag ho kayo ay nagbigay, hindi pwedeng hindi ibalik ito ng Diyos higit sa inyong ibinigay. Bakit? Kasi lalabas na ang Panginoon may utang sa iyo. Hindi mangyayari. Lagi tayo ang may utang sa Diyos. At ang Diyos kahit kailan hindi magkakautang sa atin. Tandaan mo ito, mismong buhay mo, hawak niya. Anumang hawak mo, pag wala na buhay mo, wala na rin kwenta kung anong meron ka. Amen? Ang mas masarap, simple lang ang buhay mo, pero yung proteksyon ng Diyos, nasa iyo, nasa pamilya mo, nasa lahat ng ari-arian mo. At walang pwedeng nakawin ang kaaway doon dahil ang kamay ng Diyos ang nag-iingat sa lahat ng iyon. Amen? Tayo pong lahat, tumayo.